Kabilang sa isinusulong ng Department of Tourism ang pagpapalakas sa mga industriya tulad ng woodcrafting sa La Union at pagpapanday sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ilalim yan ng kanilang tour programs na malaki rin ang may tutulong lalo na sa mga ganito ang pangunay ikinabubuhay. Si JM Pineda sa report live. JM. Then bukod nga sa magandang pasyalan, pati na rin sa mga maliliit na negosyo dito sa La Union at Pangasinan, malaking bagay rin para sa mga trabahador dito sa Region 1 ang mga tour programs ng Department of Tourism, kasama nga dyan yung Department of Trade and Industry dahil nabibigyang pansin yung kanilang mga talento. Magandang tanawin ang ipinagmamalaki sa La Union at Pangasinan. Mayaman din sila sa kultura at sining. Nandyan ang paggawa ng espada at pag-ukit ng imahe sa kahoy o wood carving. Pero sa likod ng magagandang produkto na nagiging simbolo ng mga probinsya, malimit na mapansin ang mga kamay na lumikha sa produkto. Nakilala nga namin sa Pangasinan si Tatay Wesley, ang isa sa pinakamatagal nang nagpapantay sa probinsya. Higit 3 dekada na niyang ginagawa ang ganitong trabaho. Ito na rin ang naging sandalan niya para mabuhay ang kanyang pamilya. Napakalaking tulong po sa akin ito kasi lahat po ng anak ko po, dito ko kinuha yung pagpapalaki ko sa kanila. Hanggat nakapag-aral silang lahat. Hanggat yung dalawa ay may asawa na, dito ay yung kumukuha ko ng pira dito, iyon ang ginamit namin. Hindi niya alintana ang hirap sa ngalan ng sining at sa tulak na rin ng pangangailangan. Yung aksidente, sir, hindi po mawawala yan. Ilang beses na rin po akong nabasagan ng bato. Yung mga maliliit na pang dito sa lumilipad yun, nahuhulog yung pero hindi naman tinatamaan. Wala naman akong mga lupa na pagtatrabaho na kaso nag-stay na lang ako dito. Kasama niya sa pagpapanday si Roland, 30 anyos at 6 na taon na rin niyang ginagawa ang pagbuo ng espada. Malaki ang tulong ng pagpapanday niya para maitawid ang mga problemang pinansyal. Ito rin ang kanyang inasahan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang kinakasama. Malaki rin po yung tulong, sir, kasi po yung kalibin ko po, yung napagtapos ko po ng college, sir. Nakalinya rin sa sining si Tatay Daniela na may-ari na ng isang woodcraft business sa La Union. Binuo niya ang negosyo para na rin makatulong sa mga kapwa niyang mang-uukit. Maganda naman itong negosyo, kaya lang mabigat. Pero at least may trabaho. At hindi lang kami, kundi pati na rin yung aming kasama, nagkatrabaho dito. At saka meron na rin namang bumibili. Kaya nagpapatuloy itong trabaho namin. Ang mga talento ni Tatay Wesley, Tatay Daniel at Roland ay minana pa sa ating mga ninuno na hanggang ngayon ay pinipilit pa rin pagyabungin. Isa ang Department of Tourism o DOT sa nagsusulong na mapansin pa ang mga manggagawa sa ganitong industriya gamit ang mga tour programs ng ahensya. Yung mga kagalingan nila nakikita dito sa mga produkto. At ito ay ang mga binibili ng mga turista, mga bisita, mga collectors, yung mga gustong magregalo, yung gustong mag-made to order. Okay, kung maraming nakakakita nito, makikilala itong factory na ito at maraming pupunta, mag-o-order. So, pag dumadami ang bibili at mag-o-order dito, mas matutulungan natin yung mga workers. Kasi, mas maraming orders, mas marami silang gagawin, mas maraming pwedeng ipasweldo. May domino effect ang mga tours na ginagawa ng DOT, kabilang ang pagpapalakas rin sa local sectors at MSMEs sa iba't ibang probinsya. Dayan, isa rin sa tour programs na nabanggit o ginagawa ngayon ng Department of Tourism o DOT ay ang Ranyag or Light Creative Tour. Dito yan sa La Union at Pangasinan. Ngayong araw nga yung pangalawang araw kung saan ang mga influencers at ilang mga negosyante ay kasama ng DOT na dadalaw sa iba't ibang mga negosyo dito sa Region 1. At ngayong araw nga ay dito tayo sa La Union at iba't ibang bayan nga ang pupuntahan natin para makita yung mga negosyo o mga tinatago nilang mga talento dito sa Region 1. Yan muna ang latest mula dito sa La Union. Ako si JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, JM Pineda.